Ayan, kung mapapansin nyo, talagang maganda yung ano niya, dahon mga idol. Ayan, magandang dahon. Wala nga siyang butas-butas. Kasi maganda yung lupa niya. Kaya kailangan mga idol, pag kayo magtatanim ng ampalaya sa planggana ay talagang kailangan quality din yung lupa. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for. Yun, hello, what's up mga kamuratan? Welcome to my YouTube channel. Ayan, nais mo bang magtanim ng ampalaya kahit sa gilid lang ng inyong bakuran mga idol? Subalit wala pa kayong idea kung paano magtatanim. Ayan, for today's video nga mga idol ay aking i-share yung aking pagtatanim ng ampalaya dito sa aking mini backyard farming mga idol. Ayan, kasi nagtanim po ako dito ng ampalaya. Gamit ko po ang sirang planggana. Ayan, kasi alam niyo naman mga idol, napaganda magtanim kahit sa bakuran lang. Ayan, kaya nga ngayon aking i-share sa inyo kung paano ko nagtanim ng ampalaya sa sirang planggana mga idol. Ayan, aking i-share sa inyo. Mabuti na lang at medyo tumutubo na. Ayan. At bago nga pala magsimula mga idol, ay nais ko muna magpasalamat sa ating mga solid viewers dyan na laging nakasubaybay sa ating mga ina-upload na video. Ayan, maraming salamat sa inyo mga idol, sa inyong mga suporta. Ayan. So yun mga idol, aking i-share sa inyo yung aking tanim ng ampalaya dito sa aking mini backyard farming. Ayan. So ayan mga idol, ito yung ating mini backyard farming. Ayan, lagyan po natin ng net para hindi masyadong mainit. Ayan. Tapos dito sa loob mga idol yung ating ampalaya. So ayun mga idol, ito yung ating tanim na ampalaya. Tinanim natin sa sirang planggana. Kasi itong plangganang ito ay nakakalat lang dito sa may gilid ng bahay. Para naman mapaynabangan, nalagyan ko ng lupa at saka dito ko itinanim yung ampalaya. Ayan. I-share ko lang mga idol kung paano ko itinanim yung ampalaya. Madali lang naman mga idol magtanim ng ampalaya. Lagyan nyo lang ng lupa yung sirang planggana at makapagtanim na kayo ng ampalaya mga idol. Hindi naman ito masyadong sensitive. Hindi tulad ng ibang pananim na talagang sensitive. Ang ampalaya naman ay madali lang tumubo mga idol. Ayan. Kasi nilagyan ko dito ng lupa. Tsaka bumili ako ng ampalaya sa palengke lang mga idol. Yung ginugulay. Ang pinili ko ay yung medyo nahihinog-hinog na. Para yung buto niya ay maitanim. Ayan. At ngayon nga ay tumubo na. At saka lumalaki na siya. Ang kulang lang dito mga idol, balag. Siguro mga ilang days pa at lalagyan na natin balag. Pero ito ay lalagyan natin tusok dito para mayroon siyang paakyatan. Ayan. Ang ginamit ko pong lupa dito mga idol ay dito lang nang galing sa bakuran. Ayan. Kumuha po ng lupa dito at aking binistay. Ayan, gamit ang net. Ito po yung net ng sibuyas. Ayan. Para matanggal po yung mga malaking bato. Para naman kahit paano ay maganda yung tubo ng halaman. Ayan. Meron pa po ako ditong sobra na binistay mga idol. Ito. Wala pa tayong itatanim dito. Ayan. Bala ko itong pagtaniman ng kamatis mga idol. Ayan. Tsaka dito rin ako kumuha ng lupa mga idol sa pinagtaniman ko ng kamuti. Ayan. Ganito rin ang ginawa ko niyan. Binistay ko yung lupa. Medyo mabuhangin siya. Ayan, magandang pagtaniman. Ayan, kung mapapansin nyo mga idol, meron pa dito mga maliliit na bunot. Ito po ay kukupit. Ayan. Ito po yung mga bunot na ginamit ko sa paggagawa ng sumang balinghoy. Yung bunot na tinanggal ko sa alangan. Yan po yung aking tinadtad at aking nilagay dito sa pinagtaniman ko ng ampalaya. Ayan. Para kahit paano ay meron siyang organic fertilizer mga idol. At saka yung aking pinagyadyadan ng kamuting kahoy, ayan dito ko na rin nilalagay para pag nabulok extra pataba na rin. Ayan. Basta yung mga nabubulok na bagay dito ko nilalagay para pag nabulok ay extra pataba para sa lupa na magiging pagkain ng halaman. Tsaka yung mga pinaglinisan ko ng mga isda mga idol. Ayan. Kaya mapapansin nyo dito may mga kalskis pa. Ayan. Yung mga pinaghugasan ko ng isda dito ko ibinubuhos. Mayaman kasi sa amino acid mga idol ang pinaghugasan ng isda. Ayan. Kaya dito ko ginagawang
pang dilig sa mga halaman. Kung may available kayong chicken manure mga idol, ay mas maganda, kasi mas maganda pong lagyan ng chicken manure ang tanim ng ampalaya para mas mataba siya mga idol. Ayan, dito kumuha ako ng chicken manure ay din sa aking kapitbahay. Yan, yung mga ipot-ipot ng manok dito ko nilalagay. Yan, marami ditong manok mga idol. Ayan, pag sila umiipot dito ko dinadakot at dito ko nilalagay sa halaman. Ayan, tulad yan mamaya. Yan, mga idol, pag may mga naipot dito mga idol, ayan, lalagyan natin ng chicken manure yung ating tanim na ampalaya para mas mataba. Ayan, kung mapapansin nyo, talagang maganda yung ano niya, dahon mga idol. Ayan, magandang dahon, wala nga siyang butas-butas kasi maganda yung lupa niya. Ayan, kaya kailangan mga idol, pag kayo magtatanim ng ampalaya sa planggana ay talagang kailangan quality din yung lupa, kasi hindi pwede yung basta-basta lang na tanim, kasi malaking bagay din yung lupa kung ito ay mataba mga idol. Kaya kailangan maglalagay kayo ng organic fertilizer sa inyong tanim. Ayan, para kahit papaano ay talagang quality naman yung tubo ng halaman, meron siya makakain mga idol. Ayan.